Sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisya, mga kabasic. Hi, partner! Alam mo, feeling ko pag tumambay ka sa palengke, ang daming bibili sa'yo. Dahil, ano yan? Ano yan? Kinakabahan ako sa mga hirit mo today. Boses pa lang, panawag pa lang eh. Tumba na silang lahat eh. Anong sinabi nung tindera sa... Mare, sago! Pansin mo ba? Oo nga, Diba, may ganun pwede. silang tono. Yung sa'yo hindi nahuhuli Oo, eh. hindi. Pangkabog nga eh. Oo, alam mo. Oo, Alam mo yan, partner, ano yan eh, yan yung dati ko pa kasi yung naririnig. Oo. Epekto ito ng aking childhood. Kaya importante talaga, kung lalaliman po natin yung usapan na to, importante nga ma-realize ng mga magulang na ganun katindi yung childhood ng, yung pag-aalaga dun sa Oo. growing years ng bata kasi dadalhin na talaga nila hanggang paglaki. Okay. Nung bata kasi ko, hindi ko makakalimutan yung mga, of course, exposed kasi tayo sa mga tao, binatog. Tsaka, ang pinaka-favorite ko talaga, Shine Repair Payong. Meron, sapato. Yan, ganon. May mga ganon May pa tono, ba? may tono sila Meron eh. Labs na labs ko talaga yung Shine Repair Payong. Oh. Sapatos. Yan po yung mga nung mga panahon kasi na yun, wala po kami pang voice lessons. Diyan po kami natuto. Tingnan Yan. mo, hanggang ngayon nga naglilinger kung paano yung saktong delivery, correct, diba? paano yung tono, paano yung pagkakasunod-sunod ng Correct, items, kuhang-kuha hanggang sa paglaki kasi tumatak nga sa isip ng bata. Correct. So, kung lalaliman natin ulit ang usapan na ito, kung gaano katindi yung pagmumura sa loob ng bahay ninyo. Yes. Kung gaano katindi yung mga hurtful words na binabato sa loob ng bahay ninyo. Kung ano yung tono nun, kung gaano siya kalakas, kung ano yung pagkakasunod-sunod na mga masasakit na salita, maaaring matandaan nila hanggang sa kanilang pagtanda. Totoo yun, Ang dami ha? naming nakakalimutan ni partner. Yan ang katotohanan. Mga pangalan, mga utang. Mga nakakalimutan namin yan. Pero ba't hindi namin makalimutan yung Shine Repair Payong? Sapatos. Diba? Kasi kapag ka ganon, may impact. Kung lalaliman natin ulit yung pag-uusap natin, may impact po lahat. At hindi lang po negative. Pati positive. Pati positive na na traits, positive na enerhiya sa loob ng memory sa loob ng bahay, natatandaan natin, 'di ba? Marami tayong hindi na, kunyari ikaw ay nasa 40s na rin, nasa 30s, hindi mo naman natandaan lahat ng mga nangyari sa iyo when you were 5, 7, 8, 10, 'di ba? Pero meron kang mangilan-ngilan na naaalala, 'di ba? Katulad ng yung pagpunta ninyo sa ibang lugar na nag-swimming kayo, na talaga namang enjoy kayo na hanggang ngayon parang nalalasahan mo pa yung liempong kinain mo. May ganun eh. 'Di ba kasi natatandaan mo, pero natatandaan mo rin yung time na nadulas ka sa tayo ng kalabaw. 'Di ba? Hindi mo makakalimutan yun eh. Mga ganun. Sabi nga namin sa inyo, yung classmate mong tumae sa classroom Sa hanggang true. ngayon, di ba? Hindi mo limot. Hanggang ngayon. Tandang-tanda mo, pati amoy. Hanggang ngayon nananatili sa ilong mo. Amoy bugok na itlog talaga yun, promise. Ganun. So let's do our best as parents, 'di ba? Nabigyan po ng magagandang memories, core memories yung ating mga anak. Kasi sila, totoo naman po, napakaluma na po ng kasabihan, pero yung future na generation, sila po talaga yung pag-asa ng bayan eh. Kung lahat po yan stress, dahil yung kanilang childhood ay stress, papaano na po yung susunod na henerasyon? Kawawa naman. Oo, feeling ko wala nang matamis na cake kasi lahat na sila bitter, 'di ba? May feeling ako na ganun. So, yun yung ating isa sa mga responsibilities natin. Kaya kung ikaw hindi ka pa Bilang handa, parents. correct, kaya kung ikaw hindi ka pa handa, pero ngayong weekend nito may bala kang gumawa umeme, pero hindi ka pa handa maging magulang, nako, huwag ka nang umeme. Kung anumang klaseng pag-eme yan. Ikaw kasi eme ka ng eme. Oo, nang hindi Kagabi nyo nag-iisip. pabalak yan, True. sabi ko sa inyo. Na hindi Huwag nyo nang nag-iisip itutuloy. Correct ka, merong consequences yan. Alam nyo po mga kabisyo, akala lang natin na madali yung pagpapalaki ng anak. Kasi akala lang natin
natin cute-cute. Hindi Diba? po, hindi biro. Hindi po yan yung mga nakikita lang po natin na patwining-twining parehas ng damit, pahawak palakad-lakad sa mall. Ang Hindi. cute kasi ng gender reveal. Correct. Maganda sa picture. Sa true, nako, good luck talaga kapag ka nag-umpisa na mag-aral yan, and worse pag nagkasakit. Oh. Tama. Diba, ipimple mo nga, hindi mo magamot-gamot. Diba? Pigsa mo nga hindi mo mapacheck. Diba? Mag-aalaga ka pa ba ng bata? You mention mo kanina, napakalaking katotohanan, no? At talagang iisipin mo ang galing ng brain ng tao. Ang brain po ng bata sa kanyang grown years or yung formative years na tinatawag, doon sila nag-absorb talaga ng matinding information. Yes. So kung ano yung experience, ano yung na-witness ng kanilang mga mata, narinig ng kanilang mga tenga, ano naramdaman ng kanilang mga puso, yun yung tatatak sila sa kanila hanggang sa paglaki. Totoo. Yung sample na binigay namin, mababaw lang yun. Ito yung mga dumadaan lang sa harapan ng bahay natin. Totoo. Na nagre-repair ng payong, nagbebenta ng isda, Yan. naglalako ng tinapay or kung ano pa man. Yung karterong may itsura. Iba naman Isama yun. isama din natin yun. Natandaan mo talaga? Oo, may itsura yung kartero. Talaga? 7 years old ka lang na. Ay, alam na, bata pa lang. Tingnan mo, hanggang pagtanda, nadala na yung kalandian. Ganun. Diba? So, tama yung sinabi mo, partner. Bigyan din lang din natin na kung bibigyan mo ng exposure yung mga anak mo sa mga ganitong klase ng panahon, isipin niyo yung brain niya. Lahat ng i-absorb niya ngayon, maririnig, makikita at mararamdaman niya, tatatak po sa isip niya yon. Tama. At pag tumatak sa isip niya yon, yun ang iisipin niyang tama. Yung nagsasakitan kayong mag-asawa ngayon, nakita nagsampalan kayo, diba? Tatatak sa isipan ng bata yun. Isipin niya tama. Pag nagkaroon siya ng asawa, nagkaroon siya ng girlfriend, hindi malayong hindi niya rin gawin yun. May possibility. Yes. Hindi naman natin sinasabing sa lahat ng oras, pero hindi imposible. Correct. Yun, kung diba? hindi mako-correct ka. Diba? So, ganun ka-importante yun. Correct. Mabuti kung laging merong makakapag-correct. Diba? Paano kung walang magko-correct? Isipin niya talaga tama yun. So, ayaw natin. Pati dun sa mga, wag natin silang ini-expose sa mga taong alam nating hindi naman makakabuti. Kunyari, wag mo siyang i-expose sa mga taong walang ibang ginawa kundi magmura. O kaya nagbibisyo. Correct. Ng matitindi. Kasi isipin niya, it's okay. Diba? Isipin niya, tama yun. Correct. Hindi naman po yun okay. Diba? Pansinin ninyo, merong mga tono yung mga anak ninyo na parang nagtataka kayo, bakit ganun yung tono ng pananalita? Maaaring na-pick up niya yan sa inyo? Or maaaring na-pick up niya yon sa mga napapanood nila. Yung exposure ng mga bata ngayon sa mga panoorin, sobrang tindi na. Grabe, super exposed na sila. Dapat i-guide natin sila ng tama. Kasi for example, kanina may kinikwento yung anak ko sa akin na horror na story na napanood nila sa Netflix kahapon. Tapos doon sa part, merong part doon na parang yung tatay may balak na magbarel sa sarili. Kunento siya sa akin ng aking anak na parang wala lang. Tas na-bother talaga ako doon kasi ang easy lang na ipakita yung mga ganong klaseng scene as if it is normal. Kaya sinabi ko talaga sa kanya, sabi ko, erase that from your memory, ha. I don't want you to watch that again, and if you ever see you, ang hirap mong kausapin, pwede bang Tagalog na lang tayo? Pwede Anak, ba tayo? let's stop this. Come on, let's eat. Yun. Ang ending, kumain kami. Hindi ko sure kung may natutunan siya sa akin. Diba? So, sinabi ko sa kanya na hindi normal, let us not normalize yung ganon klase ng nakikita natin kasi sobrang exposed na sila sa ganon. Sa news na ganon, sa maaaring sa mga cartoons na ganon, na pananakit sa sarili, yes, violence against others, na pag kinikwento nila, parang wala lang. May term pa nga silang sinasabi, oof. She oofed. Ibig sabihin namatay or kung ano man, 'di ba? Okay. Na parang pag pinakinggan mo, ang cute naman ng term nila, oof, 'di ba? Pero kung iisipin mo at susumahin mo, ano yung oof? Kamatayan. Katakot, Hindi naman diba? natin yun normalize at ayaw nating i-normalize yun. So, yun yung sinasabi natin. Saan ba na-expose yung mga bata? Ano ba yung mga pinapanood nila?
Correct. Kasi maaari nila talagang dalhin hanggang sa paglaki. Be careful mga kaibigan kasi 'di ba yung exposure na sinasabi natin kanina pa, it can be memorable. Correct. It can be unforgettable. Yes. It can also be traumatic. 'Di ba? So yun yung sinasabi natin. Oo, bigyan natin ng exposure yung mga anak natin. Pero sana yung maganda, yung hindi makakalimutan dahil maganda yung experience. Correct. Yun. Kaya nga Hindi sabi dahil natin, in-expose natin Oo. sa ganito kasi naging traumatic ito. Wag ganun. Kasi pag dinala po ng bata yan hanggang paglaki, kawawa po sila. Pero Lalo na kung wala mag-guide. correct. Ha? Pero sometimes, yung mga traumatic o kaya mga nalulungkot, minsan, yun din naman, di ba sabi mo nga kanina, partner, ang galing ng brain natin. Minsan, yung mga traumatic or yung mga nakakalungkot na mga pangyari o mga kakulangan sa buhay, yun din naman yung nagiging drive para maging mabuti. Kung Diba? kung Oo, guided. kung guided. So for example, partner, 'di ba, kung ikaw ay masugid na tambalanista for 20 years, alam po ninyo na isa sa mga favorite na kwento namin ng kabataan namin ay yung kakulangan po namin talaga sa maraming bagay. Bukod sa itsura. Ako ramdam na ramdam ko yung party pag Valentine's Day kasi nag-aral ako sa exclusive school for girls. So, syempre dahil wala mga lalaki, ang mga bulaklak na nagdadatingan pag Valentine's Day hanggang gate. Tapos, syempre, pipick upin sa gate, tapos dadalhin sa classroom. Alam na talaga kung sino yung walang itsura, yung walang bulaklak. So, ano ginagawa mo? Wala. Kumikitas ka ng bulaklak sa bago lumabas ng gate? Hindi. Ang drive ko noon, ang drive ko sa sarili ko noon, partner, hindi man ako maganda, dapat maging matalino ko. So, ang drive ko talaga noon, mag-aaral ako na mabuti. Ano, hindi na nga ako maganda? Hindi wala, bobo pa ako. Ayoko naman magterno-terno tayo, friend. Hindi na nga maganda, bobo pa. Aba, terno. Pinapakyaw mo match naman. Na match, correct. Ayaw naman natin ng ganon. So, kung gusto natin naramdaman ko yung kakulangan ko ng mga time na yon. So, kaya siguro partner, nung medyo nagtatrabaho na, yung medyo nakakaipon na, talagang ang arte-arte ko na talaga. Diba? Kasi nga, siguro yun yung mga naramdaman natin eh. Pero yun nga yung sinasabi ko, na maaaring itong mga kakulangan na ito nung bata pa tayo, diba? Maaari din, if guided, tama ka partner, dapat guided sana, maging drive din para mapabuti pa yung buhay mo. 'Di ba? Yung mga nakaranas ng paghihirap, 'di ba? Lagi natin sinasabi yun, partner, ang Crayola natin wawalo. Yung Putol-putol pa. Putol-putol pa, ang dami pang black, 'di ba? Putol-putol na nga, hindi pa kompleto yung mga kulay. Hindi pa nabuo yung rainbow colors. Sa true, 'di ba? Pero yun yung parang kahit papaano naging drive natin na pag tayo nagkaanak, sisiguraduhin natin na makakapag-provide tayo. At tayo mismo sa sarili natin, magtatrabaho tayo na maigi para maging komportable yung buhay natin. 'Di ba? Yung mga ganun. Sana maging mabuti yung mga hindi magandang pangyayari o kaya memories. Kaya 'di ba maganda yung pina-flash sa TV every time na manonood tayo. Yung gatekeeper nila, parental guidance for example. Gawin po natin 'yan sa tunay na buhay. Kasi totoo, napakalaking factor or role ang ginagampanan ng mga magulang sa bawat exposure ng mga anak. Correct, sa totoo. pinapanood, sa naririnig, sa mga napupuntahang lugar. Sa mga taong nakakasama. Sa mga taong nakakausap. Sa mga kantang napapakinggan. Totoo. Sa mga DJs na ine-expose sila. Uy, piliin nyo rin Tama. Totoo naman, hindi kung sa tingin niyo BI or bad influence yung DJ na yon, bakit ka patuloy na bakit mo patuloy na i-expose yung anak mo dun sa Totoo DJ yun. na yon, 'di ba? Maging maingat. Maging maingat. Minsan nakala natin, teka, nabibigyan ng magandang lesson pero ang hindi natin napapansin, ang isip na lalason. Totoo, diba? totoo. Aminin mo, expose ka sa sa binabasa mo dati sa dyaryo. Huwag ka na. Pero guided naman ako. Talaga? Guided ako Guided hindi siya na hanggang babasahin lang yan. Oo. Hindi siya dapat na tsaka hindi siya dapat na ginagawa sa tunay na buhay, lalong-lalo na kung mga ganon. Okay, mabuti. Oo, mas maganda yung may guidance kasi hindi totoo eh. May parental guidance pala. Mas maganda nga na sa'yo maintindihan o sa'yo makuha ng anak mo yung kung ano man yung explanation about kasi mas paniniwalaan nila yun Oo. 'Di ba? At mas gusto mo na tama yung explanation na maibibigay mo, na ma-expose sila. O tingnan mo, ang hirap maging magulang. Tapos ikaw, ka ng hindi ka nag-iisip, ay ganito pala maging magulang, mahirap pala, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This
was brought to you by ACS Manufacturing Corp. Totoo talaga yung exposure kung papaano yung magiging effect nito sa buhay mo. Ang natatandaan ko, partner, parang bata pa lang ako, na-expose na ako maging maarte dahil nung parang 4 years old ako, hindi ko, may parang 4 or 5, medyo may konting memory ako. Tapos, inano na lang, parang kinonfirm na lang ng nanay ko na, di syempre, mga bata naiiwan sa loob ng bahay, 'di ba? Tapos, nagtatrabaho yung magulang. Yung kasama namin daw noon sa bahay, gusto niya daw, laging panganay ako so ako pa lang yung anak noon. Gusto niya daw, lagi akong maganda kapag dumadating na yung mama ko, si mama. Okay. So, kapag alam niyang mag-aalas 5 na, papalitan niya ako ng damit. So, kumbaga, kung buong araw, nasa bahay lang ako, bata, nakapambay, sando, kung ano man yung suot, ganun. Pagdating na mga 5 o'clock, pagparating na yung mama ko, Nakapagsagala ka na. naka-dress na ake. Parang ganun lagi. So, ewan ko lang kung meron ba tong effect sa aking somewhere in that part of my brain, diba? Na hanggang ngayon, at this age, minsan, kahit walang event, nakapangsagala ko. Feeling ko lang, wala lang, just thinking about it, yung importance of properly exposing your children to the right people, 'di ba? Para kasi maaaring yun nga dalhin nila hanggang paglaki. Yun, 'di ba? Totoo yun. Nag-iisip ako kung anong exposure ko ng bata maliban sa pagbabasa ng Serex eh. Na ano naging epekto sa'yo? Tumangkad ako. Oh. Diba? Tumangkad ka. O sige, kung paano nangyari yun, kanya-kanyang paliwanag na lang po ng pagtangkad. Kanina ko pa inisip kung aaminin ko sa radyo, kaya lang hinintay ko muna matapos sa radyo. Sabi ko sa FB Live ko na lang at saka sa TikTok Live ko na lang aaminin na yun yung exposure ko. And para sa akin, okay naman. Nakatulong naman siya sa paglaki ko. Umabot naman ako ng 5'8", so par. Ayos ka naman, di ba? Di ba may mga ganun may mga, yung mga nakakatakot na exposure ng mga anak na akala natin parang normal lang. Yung panonood po ng cartoons dati, meron tayong pinapanood na cartoons na talagang duguan siya. Cartoon siya pero duguan. Funny siyang pakinggan, chipmunks nga sila mag-usap. Pero sinasabi anong niya, cartoons yun? nakalimutan ko yung title eh. Panahon natin? Ito na, college na tayo nun. Okay. Oo, pero para matagal rin siyang long-running cartoon. Oo. Okay. Para sinasabi niya, implicitly, killing siya. Pero before your eyes, cartoon siya. Funny, pero yun nga eh. Tsaka eye candy siya sa mata kasi nga cartoon. So you would think that yun yung sinasabi ko, partner, na parang nanonormalize na yung violence. Yun. Kasi it's in the form of cartoons. Correct. It's in the form of songs. Naiisipin ng mga magulang, cartoons kasi yung pinapanood ng anak ko, that's normal. Gusto nila yan, makulay, maganda. Pero yun nga eh, unconsciously, dinidevelop din sa mga, yun, Happy Tree Friends, correct ka? Happy Tree Friends. Nanghampas talaga yun. Sobrang violent nun. Talsikan ng mga dugo Correct. Duguan talaga. Oo. Pero although kahit cartoon yun, very duguan talaga yun eh. Oo, Happy Tree Friends, tama. Yes, yun. Isipin, cartoons, nakakatuwa naman. Kahit nga matanda, matutuwa ka eh. Pero kung marunong ka mag-analyze sa pinapanood mo, akala mo cartoon siya, pero mali pala. Violence pala yung pinapanood ng anak mo. Totoo. Yun yung nagiging exposure niya. Correct. Tapos ang nakakalurkay dito, ang laging magiging thinking ng mga bata is, okay, pag meron akong kaaway, sasaktan ko siya pabalik. Oo, parang kill the enemy. Pag may ginawa sa akin na hindi maganda, anong gagawin ko sa kanya pabalik? 'Di ba? Sasaktan ko siya pabalik. 'Di ba? Yung mga ganun. Yun yung sinasabi natin na kailangan bantayan natin. Merong one time din nung nagulat ako sa TV pa to, hindi pa uso yung masyado yung maraming videos on social media or on the net. Bata pa yung anak ko noon, yung panganay ko. Tapos cartoons din siya, partner. Tapos nagulat ako kasi lang siya, parang siya as parents, pag nakita natin nanonood busy mga anak natin sa cartoons, pinapabayaan lang natin. Cartoons naman yan eh. Yun yung laging thinking, 'di ba? Sabi mo nga kanina. Pagtingin ko, nagulat ako, hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit at papaano. TV ito ha. So supposedly parang as in local channel. So supposedly dapat meron siyang filter
or whatever, hindi ko alam, parang ganun. Pero may pag-expose ng sobrang exposure ng dibdib. Okay. Pero cartoons. Paano naman puwet ng bata yun? Hindi. May diferensya pala yung mata ng nanonood. Oo, hindi. Pero mabilis lang. Okay. Pero may exposure pa rin. Oo, may may, pinakita pa rin. may dibdib. ganon. Oh, no. May ganun. Tapos yung sa yung ewan ko lang kung na-change na nila ha, pero this is very clear to my memory. Ang favorite ko kasi na na Disney film animated is Lion King. Yun talaga yung ultimate favorite ko dati. Bago pa dumating lahat ng mga ibang mga makabago ngayon na sobrang dami na. Tapos merong part doon na si Simba, malaki na si Simba noon tapos tumitingin siya sa stars. Tapos napahiga siya, yung parang napasalampak siya sa ground. Tapos yung stars, parang nag-move yung mga stars kasi syempre animation naman Nag-move yung mga stars. Tapos, alam mo ba na yung stars, nag-form siya ng word na sex? Talaga? Hindi siya edited? Totoo? Oo. Oh. Mga Betty So, Boop hindi naman ko- daw yung pinapanood siya. Hindi Betty Boop. Nalito. Hindi si Betty Boop. Ano tanga? Maapektuhan ba ako si Betty Boop yan? Meron pa isang malaking boob. Si yung sa Powerpuff Girls. Yung secretary ng mayor. Hindi nakikita yung mukha. Diba? Dibdib lang pababa yung nakikita. So anyways, ganon. So, yun. Yun Lion King. May mga ganon Actually, sabi daw nila kapag may mga implicit talaga na mga messages even in cartoons. So yun, wala lang. Kaya siguro hindi man natin totally mabantayan. Let's just do our part in making sure na kahit papaano. And then syempre we couple it with prayer. Na dadasalin natin na Lord, kung ano man yung hindi ko man mabantayan 24/7, ikaw Lord makakabantay ka 24/7. So ibig sabihin, ilayo mo sila kung ano man yung magiging Mag-brown epekto. out po sana pag bold. Pwede, correct. Pag maraming mga, yun Bart, malalaman mong, nanonood ng bold kapag yung mga tito Hindi, kapag natin. maraming tsinelas sa Oo. pinto. Tapos sarado lahat, tapos tahimik lang. Natatawa si ganon. Chloe. Bakit ka natatawa, Chloe? Bakit ka Alam mo yung mga natatawa, ganyang Chloe? kwento, ha? Halimbawa, yung yung sumikat last year? Squid Game. Oo, Oh, yung Squid Squid Game Game. din Natuwan-tuwa din yung mga bata Correct, doon. tingnan mo, nilalaro nila yun. Yung mga anak ko, nilalaro nila yung green light, red light. Yes, oo. Pero yung pag pinanood niyo po yung segment na yun o yung portion ng movie na yun o ng series na yun, yung green light, red light, sobrang violent Violent po siya yun. kasi kailangan mategi lahat, di ba? Oo, talsik yung dugo. Totoo. Makita mo kung paano yung kaba, yung kung gaano ka-intense yung eksena na yon, pero laro siya. Diba? So tingnan nyo, sino sa mga anak nyo ang naglaro ng green light, red light na yon? Lahat. Diba? Kinuha yun dun sa Squid Game na yun. Ako hindi ko nga alam yung salita na yun pero nakuha, na-absorb din ng brain ko. So ganun din yung mga bata kasi napanood nila. Napaproud naman ako hanggang ngayon nakaka-absorb yung brain mo. Palakpakan para kay Chris Super. Charot. Nakaka-absorb pa po siya. Pa siya na maayos-ayos, di ba? Oo, pero totoo. Ginilalaruin I get you. ng mga bata, green light, red light, tapos biglang magbabaril-barilan sila. O patay ka na kasi nag-red light na ako 'Di ba? So imagine niyo yung ganon, yung ganong impact sa bata. Maaaring ngayon sige cute pa pero paano kung hindi mo na correct 'yan? Tas dala-dala niya hanggang sa paglaki. Yan. 'Di ba? Na pwede pa lang pumatay, na normal pa lang makasakit, 'di ba? Nakakatuwa pala pag may tumalsik na dugo, 'di ba? So hindi maganda 'yon. Ayaw natin ng ganun. So be careful in giving them exposure. Oo. Yan. May mga nagsisave na mga bata. Save ng pictures ng mga bata kaya never. Ano ba yung sabi ni Chocahontas? Hindi niya tinakuha yung Online. Oo, yun din. Cyber kineme. Better mga pictures na mga pag- Correct, na mga bagets. Si Jerry Lolo, Tarzan daw yung exposure niya. Ako din, Tarzan X. Yung DJ meron isang DJ dito na pinanood niya yun sa akin. Panggabi pa ako, hindi ko makakalimutan Dinala niya Talaga yung CD. namang, dinala niya, tapos pinanood niya sa akin. Grabe si Tarzan, yung anes niya, pwedeng ibaging. Kaya pala favorite mo si Tarzan. Ganon.
It falls on Eric Erickson psychosocial theory. Ano yun? Hindi namin alam yun. Oo nga. Roblox na games din, maraming violent and not appropriate for kids. Totoo din. So bantayan. Kung nanonood sila, i-guide lang din. Tapos sabihin kung tama or mali. Correct. Kaya kanina, yun nga, nung kinikwento yun ng anak ko, tapos sabi niya, yun nga, parang the dad was about to, he had a gun and about to kill himself. Nakaka-bother kasi ang normal na niya. Parang nino-normalize yung suicide and we don't want to normalize it. Ayaw nating normal lang siya na pag-usapan na para siyang regular milk tea date. Alam mo yon? Ayaw natin ng ganun. Correct. Ang dami nagsasabing mag-upload na kayo ng episode sa Spotify, utang na loob. Kailan ba yung huli? Every Monday lang kasi kami nag-upload ng bagong app eh. Oh, ano na lang kayo, mag-replay ng replay. Oh. Yung Dear Love. Ang ganda ng Dear Love segment natin kanina. Maraming magagandang episodes ang mga programa sa Love Radio. Maraming magagandang episodes. And soon, ba yung mga mga podcast ng ibang mga DJs ang tabayanan nyo rin. Ayun naman, meron naman tayo ng Monday. Kala ko wala nung Monday. Dami kasi nagsasabi, utang na loob, kayo. Ayan, mag-upload na kayo. Hi kay Positive Vibes G. Shout out daw sa mga kaibigan natin sa Bogo City, Cebu. Sabi ni BJ, ang lungkot naman dito sa Toronto, Canada. Pero lagi niyo akong napapasaya pag napapanood ko kayo. Naman. Shoutout kay Raquel Guarinoy and RG Flore from Bermuda. Nakakaloka yung mga kwento dati, nakakaiyok. Parang bastos yun. Oo nga, parang bastos yung nakakaiyok. Nag-iiyok siya. Hindi na may kasama. Oo. Ang nostalgic ng background music nyo sa YouTube Live, napapabilis ang pananalita ninyo, sabi ni Benny de la Cruz. Anong background music namin? Ano? Ten, ten, tenen, tenenen. Let's get it. Oo. Let's get loud pala. Everything that we did when we were children unconsciously being translated during our adult life. Yun yung... So, kaya gano'n na lang ka-importante. Uy, shoutout kay Sir Wendell ng Bayad Center Marketing Department. Hi, Sir Wendell. Kumusta ka na po, Sir Wendell? Galing yan kay JLU. Taga-Bayad Center ka ba, JLU? Oo nga. Yan yung classmate mo, di ba? Yung sabi niya batchmate mo siya sa FEU. Oo nga. Ubus ko na ang episode ng Spotify. 2 times a week dapat mag-upload. Yan. Open po bang MBC kahit holiday? Mag-drop lang ako sa boxes. Opo, kung boxes lang sa labas bukas naman po, pwede. Parang may nagbadala yata ng pagkain sa'yo dyan kanina. Oo, mayroon. Thank you sa nagpadala sa akin ng pagkain. Hi kay Leia Quintas Esperida. Pabati daw sa kanyang nanay na si Nanay Lydia Merilles. Si Kyle Corpus, pinapabate ng maulang hapon sa 13 Martires, ang RKP Trading Corporation sa 13 Martires branch na always naka-tune in. Salamat! Thank you! O siya, salamat at mamaya tayo ulit banding-banding kwento ng mga hiwagang Burnay. 1:20 ng hapon. See you later! Yeah.